Thank you, Madam. Great. Thank you very much for volunteering. I would have volunteered you anyway. In any case, Senator Padilla. Maraming salamat po sa aming minamahal na senadora. Meron lang po akong maliit na mungkahi para po sa pagka-realidad ng ating usapan. Sapagkat kahapon po, bago po tayo makarating sa pag-uusap na ito, may mga kinausap po akong mga manggagawa. At ito po yung katotohanan. Hindi na po talaga applicable yung sinasabi natin na dalawang magtatrabaho para mabuhay yung 5 anak. Hindi po. Yung kausap ko po kahapon, 2 na po silang nagtatrabaho. 1 lang ang anak nila. Hindi pa nila mabuhay dito sa Maynila. Katunayan, yung anak po nila, pinadala nila sa probinsya na dahil hindi po nila maasikaso dito, hindi po nila maalagaan dahil 2 po silang nagtatrabaho. Yun po yung realidad eh. At yung pa pong isa, wala na po silang maitago pa. Yung masabi natin na makakapag-ipon pa sila. Hindi na po talaga mangyayari. At kanina po, nabanggit po ng ating mahal na sekretary na libreng ospital, parang UK. Kasi kaninang umaga lang po, 2 pong manggagawa ko pong sarili, ang pina-ospital ko po. So hindi po totoo talaga na libre yung ospital ng mga manggagawa at ikinukumpara po natin sa UK o sa ibang bansa. Ang akin pong mungkahi sana sa pamamagitan po ng napakagaling na senadora, magkaroon po tayo ng yung usapin na may pupuntahan. Kasi talaga pong tunay ang dinadanas na paghihikahos ng ating mga manggagawa. At dapat na po natin itong harapin sa oras na ito. At syempre, hindi naman po natin dapat na magsakripisyo naman itong nasing mga... Kanina sabi ko nga sa aking staff, tingnan mo to, nandito, nasa kanan, kaming mga sosyalista. Dito sa kabila, kapitalista. Dapat po talaga, mag-usap po tayo at harapin natin kung ano yung katotohanan sapagkat tunay po yung problema, tunay. Hindi po talaga, pagka sinabi po nating living allowance, malayo pa po tayo doon. Nasa survival mode nga po yung ating manggagawa. Hirap na hirap sila. Kaya sana po, yung nasa gobyerno naman kami, maging makatotohanan naman po tayo. Pumunta tayo talaga sa ground. Kausapin natin talaga sila kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi yung pong sinasabi ninyo na 2 nagtatrabaho na nasa minimum wage, kaya yung 4 na anak. Hindi po. Hindi po talaga. Sa pagkakapaliwanag po sa akin, kung 2 yung magtatrabaho, kukuha pa sila ng kasambahay para mag-alaga ng anak nila, magbabayad ng kuryente, bahay, hindi na nga daw po sila makapamasyal. Hindi na sila makapanood ng sine dahil wala na po silang natitirang pera. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much to everyone. Senator Padilla, maraming salamat. Ikaw lang nagtiis hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya maraming salamat. At sa inyong lahat na napakaaga na, una pa sa akin, perhaps you should keep in mind that in the operationalization of living wages, as the ILO and the other authorities have stated, there is no compunction to have a one-size-fits-all silver bullet. It's absolutely unnecessary, and perhaps it will be regionalized or provincialized to make certain that it is responsive and germane to each and every part of the country. Similarly, social dialogue, collective bargaining, is the goal that in the end, there will be a real, responsive, and committed effort to come to dialogue and collective bargaining rather than the apparently one-sided or even two-sided, because government always seems to intervene, and the voice of the labor groups is barely ever heard. Finally, I think the ultimate goal for all of us is to at least meet a decent minimum wage and transit one day, not too far into the future, certainly not 30 years from now,
to transit from mere minimum wages to a genuine, dignified, and fair living wage, just as our Constitution mandates. So I invite you to submit whatever suggestions, kung meron pa kayong maisip o may mga datos o papeles na pag-aaral na pwede ninyong i-share sa amin dito. Tuwan-tuwa ako makatanggap noon sa ating DOLE, sa ating government agencies, lalong-lalo na ang national wages at yung mga regional wages. Pakisubmit lang lahat ng hinihingi ng ating mga senador. Ang PSA po, ang ating DepDev, DOF, para pag-aralan yata yung create, kung saan papasok yung tax breaks kung sakali, at wag pagkaitan at talagang bumabagsak sa kawalan ng trabaho. So to all of you, we are open to all other suggestions, and if there are any further discussions, I'll be happy to hear. In the meantime, we constitute the TWG at the earliest possible opportunity, and finally come to heads with this. As we've seen in the past, a legislated wage hike, if not vetoed, is deferred until kingdom come. This is the reason that I do not want to be the party pooper. Ayoko maging killjoy. Pero ang totoo, hindi pinipirmahan eh. Nakita na ninyo, nakailang beses na to eh. Hindi nakakalusot eh. Kaya hirap tayo dyan, tuwan-tuwa, nakangiti yung mga employer. Silang may ayaw eh. Pero sa totoo lang, kailangan i-explore natin lahat ng posibilidad. Palta ng batas o hayaang ganyan ang batas pero paltan ang pag-iimplementa, hanapan ng iba pang puwang, hanapan pa ng tulong sa employer tulad ng employee. Lahat yan kailangan tignan natin kasi wala namang iisang IME solution. Maraming salamat po, and with that, we suspend the hearing of the Committee on Labor.